Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Cecilia, isang simpleng housewife. At sa araw na ito, nais kong simulan ang isang kwento na nagmula sa puso ko. Isang kwento ng saya, kalungkutan, at mga desisyong nagbago ng lahat. Ang buhay ko ay isang araw-araw na pag-ulit ng mga gawain. Si Ruben, ang asawa ko, ay madalas hindi makauwi dahil sa trabaho niya bilang isang engineer. Palagi siyang abala at ako, naiwan sa bahay, nag-aalala at nag-iisa. Minsan, naiisip ko kung may nararamdaman pa ba siya sa akin. Nawawala na ang mga pagkakataon na may naramdaman kaming init at kasiyahan sa isa't isa. Nandyan lang siya, ngunit parang wala na rin siya sa aking mundo. At doon pumasok si Andrew, ang batang tubero na minsan nang dinalaw ang aming bahay upang ayusin ang isang sirang tubo. Si Andrew ay may kakaibang alindog, matangkad, may magandang pangangatawan, at higit sa lahat, may mga mata na parang nakakakita sa loob ng puso ko. Sa tuwing dumaraan siya, hindi ko maiwasang magkalakas ng kabog sa aking dibdib habang nagtatrabaho siya sa bahay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang simpleng presensya lang niya ay nagdudulot ng kakaibang init sa aking katawan. Sa mga susunod na linggo, palagi na kaming nagkakasalubong. Kung minsan ay nag-uusap kami at sa bawat salitang lumalabas mula sa kanyang mga labi, naiisip ko kung paano naging ganito katorn ang puso ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero alam ko lang, may isang bagay sa loob ko na hindi ko kayang pigilan. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng kusina, narinig ko ang tunog ng isang truck sa labas ng bahay. Alam ko agad na si Andrew na naman ito. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Kailangan ko siyang makita, kailangan ko siyang makausap. Nang pumasok siya sa bahay, ang mga mata namin ay nagtagpo. At para bang isang hindi nasabi na mensahe ang dumaan sa pagitan namin. At doon, hindi ko na kayang itago pa. Lumapit ako sa kanya at halos mahulog ang puso ko sa bawat salitang lumabas sa aking bibig. Andrew, hindi ko na kayang itago. Hindi kita matanggal sa isip ko, ang sinabi ko sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang isang lihim na bumagsak sa kanyang mga kamay, nag-aalangan, ngunit puno ng matinding nararamdaman. Ang bawat salitang iyon ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Ang kabog ng aking puso ay lumakas habang binabaybay ko ang bawat saglit na tinig ko. Parang naririnig ko ang tinig ng aking konsensya. Nagsasabing mali, ngunit ang laman ng aking katawan ay nagsasabing, huwag mong pigilan. Ang kanyang mata, puno ng sorpresa, ngunit hindi maikakaila ang pagnanasa na naroroon. Isang pagnanasa na tila pareho kaming hindi kayang iwaksi. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan ng lahat ng ito. Pero ang tanging sigurado ako ay ito. Sa bawat pagkatalikod ko sa kanya, mas lalapit pa ako sa isang landas na hindi ko kayang pigilan. Ang alaala ng unang pagkakataon na nagtagpo ang aming mga mata ay muling bumangon sa aking isipan. Isang maulan na gabi iyon at tulad ng mga nakaraan, si Ruben ay hindi pa rin umuuwi. Minsan, naiisip ko kung kailan ba siya huling umuwi ng maaga. Pero ng mga panahong iyon, parang wala na akong pakialam. Si Andrew, ang batang tubero, ay dumating na maaga upang ayusin ang isang sirang gripo. Hindi ko alam kung bakit sa bawat pagdating niya sa aming bahay, isang kakaibang saya ang nararamdaman ko, isang bagay na hindi ko nararamdaman kay Ruben. Habang abala siya sa pag-aayos ng gripo, ako ay naupo sa aming maliit na sala. Naririnig ko ang malakas na patak ng ulan sa bubong, na para bang ang bawat patak ng tubig ay nagiging simbolo ng mga nararamdaman ko. Tahimik, ngunit puno ng bigat.
Si Andrew, na may malapad na balikat at matatag na tindig, ay nagtatrabaho ng mabilis at maayos. Ngunit hindi ko kayang tumuon lamang sa kanyang mga kamay na abala sa paggawa. Ang kanyang presensya, ang init ng katawan niya, at ang tingin niyang diretso sa aking mga mata ay parang sumasapantahan ng aking mga nararamdaman. Nang matapos siya sa kanyang trabaho, nag-alok siya ng isang baso ng alak at tinanggap ko ito ng walang alinlangan. Habang umiinom kami, nag-uusap kami ng mga simpleng bagay, ngunit sa bawat salitang binanggit niya, para bang may isang bagay na sumabog sa aking dibdib. Ang kanyang tinig ay malalim at may kalakip na lakas ng loob. Pero sa bawat tunog nito, nararamdaman ko ang isang init na hindi ko kayang iwaksi. At sa mga sandaling iyon, habang ang mga kandila sa paligid ay nagbigay ng malambot na liwanag, ang hangin ay tila nagiging mas mainit, mas mabigat. Tila may isang hindi inaasahang koneksyon sa pagitan namin, habang ang usapan ay naging mas personal, mas malalim. Nararamdaman ko na ang mga mata ni Andrew ay hindi lamang nagmamasid, kundi nagmamasid din sa aking kaluluwa. Isang malalim na pagkilala sa isa't isa na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga mata niyang madilim, puno ng alingaw-ngaw ng mga hindi sinasabing salita, ay tumagos sa aking puso. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Ang katawan ko, na matagal nang nawalan ng sigla, ay muling nagising. Ang bawat tawa, bawat kilos, ni Andrew ay nagbigay daan sa isang kagustuhan na hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Bawat patak ng alak sa aking lalamunan ay nagpasigla sa aking pagnanasa. Tumingin ako kay Andrew at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong uhaw, ang parehong kagustuhan. Walang salita, ngunit ang mga mata namin ay nagbigay ng isang pangako, ng isang bagay na higit pa sa isang simpleng salo-salo. Ang init ng katawan ko ay nag-uumapaw at hindi ko na kayang itago pa. Naramdaman ko ang kamay ni Andrew na dumaan sa aking braso, malumanay, ngunit puno ng malasakit. Walang salitang nasabi, ngunit ang bawat galaw, bawat paghinga namin ay nagbigay ng damdamin na tila hindi na namin kayang tanggihan. Ang kandila sa harap namin ay tila nagbigay ng isang malambot na liwanag sa paligid, ngunit sa aming mga mata, ito'y nagsilbing saksi sa isang desisyon na hindi kayang bawiin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng katawan niya na tila nagsasanib sa aking katawan. Ang bawat galaw ni Andrew ay nagbigay ng isang matinding sensasyon. Isang ugnayan na nagsimula sa isang simpleng pakikisalamuha, ngunit mabilis na nagbago ng hugis. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing ito. Ngunit isang bagay, ang sigurado, ang kagustuhan ko kay Andrew ay hindi. Ang mga salitang binitiwan ko ay lumutang sa hangin. Isang lihim na nagsimulang magbukas ng pintuan ng isang mundo na hindi ko inaasahan. Sa mga mata ni Andrew, nakita ko ang isang pagkabigla. Pero kasunod ng pagkabigla na iyon ay isang bagay na hindi ko maiwasang madama. Isang apoy, isang pagnanasa. Nakita ko sa mga mata niya na hindi siya nagulat lamang sa sinabi ko, kundi parang may naiintindihan siya. May nararamdaman siya. Pareho kami. Bago ko pa naisip ang mga susunod na hakbang, sumik ang katahimikan sa paligid. Ang mundo ay tila huminto. At sa ilang segundo, tanging kami lamang ang naroroon. Ang katawan ko ay nag-aalab at hindi ko na kayang pigilan ang pusong naglalakbay sa direksyong hindi ko alam. Dahan-dahan, parang may isang puwersang humihila sa amin. Si Andrew, hindi na ako iniwasan at nagsimula siyang maglakad palapit. Ang hininga niya ay dumapo sa aking balat. Ang init ng kanyang katawan ay sumingaw mula sa bawat galaw niya. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humaplos sa aking mukha.
ang mga palad niyang matigas at magaspang mula sa mga tao ng pagsusumikap. Parang ang bawat galaw niya ay isang pasya na hindi kayang bawiin. Dahan-dahan niyang itinilt ang aking mukha. At bago ko pa man naisip kung anong susunod, naramdaman ko ang kanyang mga labi na dumampi sa aking mga labi. Magaan, maingat, parang tinitimbang kung kaya ko bang tanggapin ito. Ngunit ang bawat pagkiskis ng kanyang mga labi ay nagdulot ng kuryente sa aking katawan. Walang salita, ngunit ang kanyang halik ay nagsabi ng lahat. Ang una ay mabagal at puno ng pag-iingat. Ngunit nang magsimula siyang mag-angat ng presyon, ang halik ay naging mas malalim, mas puno ng pangangailangan. Ang bawat hagod ng kanyang mga labi sa aking labi ay tila nagsasalita ng isang lihim, ng isang kasunduan na wala nang pabalik. At habang kami ay naglalakbay sa halik na iyon, nawala ang lahat ng ingay mula sa labas. Tanging kami na lang ang naroroon. Habang naglalaban ang aming mga labi, hindi ko na kayang pigilan pa ang aking mga kamay. Agad silang naghanap ng landas patungo sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang init ng katawan niya na umaabot hanggang sa aking mga palad. Ang tigas ng katawan niya ay nagpapadama sa akin ng init, at ang bawat pagdikit ng aming balat ay nagbigay daan sa isang bagong pakiramdam, isang init na matagal ko nang hinahanap. Ang bawat saglit ay tila mas intense, mas puno ng pananabik. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, sa kabila ng init at init ng katawan namin, may isang bahagi ng aking isipan na patuloy na nagdududa. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, Andrew. Ang bulong ko sa kanya, ang aking tinig ay may pag-aalinlangan, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Ang bawat salitang iyon ay puno ng pagnanasa na hindi ko kayang takpan. Hindi na siya sumagot, ngunit sa halip, muli niyang dinampian ng halik ang aking mga labi. Mas matindi, mas mabilis, na parang hindi na siya kayang pigilan pa. Ang kanyang mga kamay ay bumaba sa aking katawan. Ang mga daliri niya ay dumaan sa aking mga balakang, pababa sa aking katawan, na para bang siya ay natututo ng mga forma ng aking katawan. Ang bawat paghaplos niya ay nagdulot ng isang panginginig sa akin, mas malalim na nararamdaman, mas intensyonal. Ang mundo ay patuloy na umiikot, ngunit ang mga mata namin ay nag-uusap, nagsasabi ng mga salitang hindi kayang ipaliwanag. Ma'am, mga labi ko ay tumugon sa bawat galaw niya, at naramdaman ko na kami ay parehong nawawala na sa mga sandaling iyon. Sa gitna ng init na iyon, alam ko na hindi na ito simpleng confession. Ang nararamdaman namin ay mas malalim pa sa sinasabi ng mga salita. Ang pisikal na koneksyon namin ay nagsisilbing sigaw ng isang pagnanasa na hindi na namin kayang itago. Sa bawat segundo, kami ay lumalapit sa isang punto ng hindi na pag-urong. Ang halik na iyon, ang mga palad na naglalakbay sa bawat bahagi ng aming mga katawan, ay nagbigay sa amin ng isang bagong mundo na puno ng mga tanong, ngunit mas higit, sa lahat puno ng mga sagot na natagpuan namin. Mula ng gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang lahat. Parang isang bigla ang pagbabago ang sumalubong sa akin. Habang ako'y nagbabalik sa aking mga araw na punong-puno ng routine, parang may mali. Ang puso ko ay patuloy na mabilis na tumitibok, at ang bawat galaw ko ay tila naiiba. Mas matindi, mas puno ng pananabik. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang katotohanan na si Ruben, ang aking asawa, ay wala pa ring kaalam-alam sa nangyari sa amin ni Andrew. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya kapag malaman niya ang lahat. Ngunit alam ko na ang aking katawan at isipan ay hindi na maibabalik sa dati. Ang guilt ay palaging naroroon, sumusunod sa bawat hakbang ko. Ngunit kasabay nito ay ang isang mas matinding pakiramdam, ang pagnanasa, ang init na nagmumula kay Andrew.
Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Sa bawat pagkakataon na nagkakasalubong kami ni Andrew, may isang espesyal na koneksyon sa pagitan namin na hindi ko kayang pigilan. Isang sulyap mula sa kanya, isang matamis na ngiti, at alam kung magbabalik na naman ang mga alaalang iyon. Isang lihim na hinahanap namin sa bawat sulyap, sa bawat hangin na dumadaan sa aming mga katawan. Si Ruben, sa kabila ng presensya niya sa bahay, ay nagiging mas malayo. Ang mga gabi ay punong-puno ng katahimikan. Hindi kami nag-uusap tulad ng dati, at kung mag-uusap man kami, parang hindi ko na siya nakikilala. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagnanasa, ay tila nawalan ng init. Si Ruben ba ay nakita pa, ako, o ako'y naging isang bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang asawa? Minsan naiisip ko kung ang buong buhay ko ay isang serye ng mga obligasyon, walang kislap ng tunay na kaligayahan, hanggang sa dumating si Andrew, at ang mga mata ko ay muling natututo ng tunay na ibig sabihin ng buhay. Ang pagkakaroon ng lihim ay tila nagiging isang mabigat na burden, ngunit may kasabay na saya. Habang ako ay natutulog, ang katawan ko ay palaging nag-iisip kay Andrew. Bawat alaala ng kanyang mga kamay, ang init ng kanyang mga labi, ay tila nagiging bahagi na ng aking pagkatao. Hindi ko kayang tanggihan ito, at bawat pagkakataon na nagkikita, kami, isang damdamin ang bumabalot sa akin, isang uhaw na hindi ko kayang isuko. Ngunit si Andrew, sa kabila ng kanyang mga maingat na galaw, ay hindi rin makaligtas sa kagustuhan na bumalik sa bawat sandali ng gabing iyon. Sa bawat tingin niya sa akin, ang agos ng mga damdamin ay muling nagiging matindi. Hindi na kami nagkakaroon ng pagkakataon na magtago pa. May mga sulyap sa bawat kanto ng aming buhay na nagsasabing hindi na kami makakabalik sa isang buhay na puno ng lihim. Si Andrew ay laging magalang at may pag-iingat sa mga hakbang niya. Ngunit sa tuwing magkikita kami, ang hangarin namin ay parang nagsisilbing magnet na hindi kayang labanan. Ako, na patuloy na tinatangka ang magpatuloy ng normal na buhay, ay hindi maiwasang mangarap ng higit pa. Isang sulyap kay Andrew, isang galak na hindi ko kayang ipaliwanag. Laging may kasamang kalituhan sa aking isipan, ngunit sa bawat pagnanais na bumalik sa kanya, mas lalo akong nahulog. Hindi ko na kayang itago ang lahat ng nararamdaman ko. Ang pagnanasa ko kay Andrew ay isang apoy na hindi kayang patayin, at sa kabila ng lahat ng mga consequence na naghihintay, ito ay isang apoy na nasa kwarto ako, nakaupo sa gilid ng kama, at ang bawat tanong sa aking isipan ay sumasabay sa tibok ng puso ko. Bawat pagninilay ko ay puno ng kalituhan, mga damdamin ng kasiyahan, takot, at guilt na naglalaban. Parang isang hangin na patuloy na humahaplos sa aking katawan, ngunit hindi ko kayang pigilan ang affair, ang confession, at ang init ng bawat sandali kasama si Andrew. Lahat ng ito ay nagsanib na nagbigay ng init sa aking katawan, pero pati na rin ng isang bigat na hindi ko kayang alisin. Alam kong ito ay isang daan na walang kabalikan. Hindi ko na kayang iwasan ang nararamdaman ko. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang labirintong ito. Gusto ko mang itago. May mga sandali na nararamdaman kong ako ay nalulubog sa dilim ng aking sarili. Nais ko bang manatili sa ganitong kalagayan? O baka naman, nahanap ko na ang tunay na kasiyahan, ang hindi ko na kailangang magtago, ang nararamdaman kong ako'y minamahal at pinahahalagahan. Si Andrew, sa bawat hakbang niya, ay nagbibigay ng isang pakiramdam na hindi ko naranasan kay Ruben. Hindi lang tungkol sa pisikal na koneksyon, kundi pati na rin sa mga sandali ng pagtitig niya sa akin.
ang mga salitang hindi na kailangang ipahayag. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ako lang at siya ang naroroon. Walang alinlangan, walang mga pangako, kundi ang damdamin na sabay naming tinutulungan ang isa't isa na maramdaman ang pagnanais ng isang buhay na puno ng init at pagmamahal. Hindi ko maitatanggi, ang mga paghaplos ni Andrew ay nagbigay sa akin ng saya na matagal ko nang naisin. Hindi ito ang mga simpleng gabi lang na puno ng init. Ang bawat galak, bawat halik, bawat titig ay may malalim na kahulugan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naroroon pa rin ang pangil ng guilt. Si Ruben, ang aking asawa, ang taong naglaan ng taon ng buhay ko, ay hindi pa rin alam ang nangyari. Ang bigat ng pagsisinungaling ay mahirap tiisin, at ang katotohanan na siya ay patuloy na nagsusumikap, hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Minsan naiisip ko, maaari ko bang patagilid na isuko ang lahat ng ito? Ang bahay, ang mga bata, at si Ruben. Ang mga responsibilidad na dala ng pagiging asawa at ina ay isang madilim na ulap na nagpapabigat sa aking mga balikat. Ngunit si Andrew na sa bawat titig ay binibigyan ako ng kalayaan. Kalayaan na maramdaman ang mga bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Hindi ko na kayang pigilan ang mga damdaming ito. Si Andrew ay isang kasamahan na nagpapakita sa akin ng isang mundo ng posibilidad na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Ang guilt na sumisiksik sa aking puso at ang tanong kung ano ang mangyayari sa amin ni Ruben. Kung magpapatuloy ako, anong magiging itsura ng buhay ko? Kaya ko bang bitawan ang lahat ng ito? Kaya ko bang mabuhay sa mga pangarap at mga pagnanasa na kay Andrew lang ako natututo? Sa bawat gabing walang kasiguruhan, ang aking isipan ay tumatakbo. Si Ruben, ang mga bata, si Andrew, at ang puso ko na naglalakbay sa isang landas na hindi ko na kayang iwaksi. Ang pagmamahal ba ay mas dapat batay sa isang kasunduan o sa damdamin na hindi na kayang itago habang ang mga araw ay patuloy na lumilipas at ang aking mga nararamdaman ay nagiging mas magulo? Isang hindi inaasahang lihim ang nagbukas sa aming pagitan. Isang hapon, habang magkasama kami ni Andrew, naramdaman ko ang bigat sa hangin. May binabalak siyang sabihin, ngunit tila may alinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng mga susunod niyang sasabihin. Ngunit hindi ko na kayang pigilan ang kaba na nararamdaman ko. Ikaw, Cecilia, ikaw lang ang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagnanasa at kalayaan. Sabi niya, ngunit may hindi ko matukoy na kalungkutan sa kanyang boses. Pero may mga bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Mga bagay na hindi ko kayang iwasan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding tensyon sa katawan ko. Nakatingin ako sa kanya. Hindi alam kung paano tatanggapin ang susunod na sasabihin. Hindi ko inaasahan na siya, si Andrew, ang magpapakita ng kanyang sariling kahinaan. Ang magbibigay ng isang lihim na magpapabago sa lahat ng iniisip ko tungkol sa kanya. Bago kita nakilala, nagpatuloy siya, ay naranasan ko na rin ang ganitong mga sitwasyon, mga relasyon na puno ng init, pero nauurong. Nauurong dahil hindi ko kayang magbigay ng higit pa. Laging nauurong dahil may mga sugat akong hindi pa kayang pagalingin. Ang mga affair ko noon, nagdulot lang ng sakit na hindi ko kayang burahin. At ngayon, ako'y natatakot. Natatakot akong baka ikaw na naman ang magdusa. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na hampas sa aking mukha. Akala ko, ako ang kanyang pag-asa. Akala ko, ako ang makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan at kaligayahan na matagal niyang hinahanap. Pero ngayon, naramdaman ko ang takot na nagmumula sa kanya.
Ang takot na baka hindi niya ako kayang mahalin ng buo, na baka ako'y magiging isa lang sa mga pagnanasa na maglalaho matapos ang ilang linggo, ilang buwan. Para akong natulala sa harap niya. Ang mga kamay ko ay magaan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang puso ko ay patuloy na umiiyak, ngunit hindi ko alam kung sa angkan ng kasiyahan o kalungkutan ito. Si Andrew, ang lalaki na nagbigay sa akin ng mga halik at yakap na nagpalakas sa akin, ngayon ay nagiging isang misteryo na hindi ko na kayang lutasin. Akala ko ang koneksyon namin ay ganap, walang sagabal. Akala ko siya ang magiging sagot sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa mga salitang iyon, nagsimula kong makita ang mga butas, ang mga pirasong nawawala sa misteryo ng buhay na gusto ko sanang makamtan. Ngunit hindi ko rin kayang alisin sa aking isipan ang mga sandaling iyon. Ang init ng mga halik niya, ang malalim na koneksyon na binuo namin. Pumipiglas ang puso ko at ang mga tanong ay bumangon. Pwede bang magsimula muli? Pwede bang ayusin ang mga pagkakamali niya at magtulungan kami sa mga sugat na tinatago niya? Ngunit sa huling sandali ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang pag-aalinlangan. Ang ideya ng isang relasyon na may mga nakatagong scars, ng isang pagmamahal na natatakot na muling masaktan, ay hindi ko kayang yakapin. Nais ko ng buo, ng walang sagabal. Pero baka hindi ito ang nais ni Andrew. Ang mga sandali na ako at siya ay magkasama ay nagiging mas magulo. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kanyang lihim at kung paano ko muling titingnan ang mga mata niyang dati puno ng pagnanasa at init. Ang mga alalahanin ko ay lumalawak. Totoo ba ang pagmamahal na nararamdaman ko? O baka isa lang itong ilusyon na dulot ng ating mga sugat? Dahil sa bigat ng mga lihim, napagpasyahan ko na hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Matagal ko nang nararamdaman na ang buhay ko ay isang malupit na laro ng mga pagsisinungaling at ngayon, kailangan ko nang harapin ang lahat. Ang bawat sandali ay naging isang mabigat na tanong na hindi ko kayang baliwalain. Nasa harap ko si Ruben, ang aking asawa, ang ama ng aking mga anak, at ang galit sa kanyang mga mata ay hindi ko kayang itago. Masyado na akong nagtakip. Masyado na akong nagpanggap na lahat ay maayos. Pero ngayon, hindi ko na kayang magpanggap pa. Nagdesisyon akong magsalita, magsabi ng totoo. Ruben, nagsimula ako. Ang tinig ko ay bahagyang nanginginig. May mga bagay na hindi ko na kayang itago pa sa'yo. Walang nagawang ingay si Ruben. Ngunit ang titig niya sa akin ay parang nakakakita ng butas sa aking kaluluwa. Napansin ko na ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang katawan. Parang ipinaglalaban ang sarili laban sa nararamdaman niyang sakit. Huwag mo nang gawing mas mahirap pa, sagot niya. Ang boses ay puno ng hinagpis. I'm already in pain, Cecilia. Just tell me. At doon ko na siya tinanong. Doon ko na binuksan ang pinto ng impyerno at wala nang takas. May iba akong minahal, Ruben. Si Andrew. I'm so sorry. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa harap namin. Ang mga mata ni Ruben ay nagulat at sa kanyang mukha ay nakita ko ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Para akong binigyan ng isang malupit na suntok sa tiyan. Hindi ko kayang labanan ang tingin niyang iyon. Ang mga mata niyang puno ng puot at pasakit. Ganun na lang? Isang lihim na kasalanan? Isang pagtataksil na hindi ko inasahan mula sa'yo? Ang tinig ni Ruben ay nagsimula ng maging malakas, puno ng galit at lungkot. Ang mga salitang iyon ay parang lasong dahan-dahang tumutusok sa puso ko. Alam kong hindi ko kayang baguhin ang nangyari. Pero ang sakit na dulot ng kanyang mga salita ay wala ng katumbas. Ang bawat tanong niya ay tulad ng mga sipol ng hangin na pumapalo sa akin. Bakit? Bakit si Andrew? Hindi ba ako sapat?
At habang pinapakinggan ko siya, naramdaman ko ang pagkasira ng lahat ng aking mga pangarap. Ang pagkawasak ng isang buhay na pinili ko dati. Tumingin ako kay Ruben. At ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng aking asawa. Hindi ko na nakikita ang taong minahal ko sa loob ng maraming taon. Nararamdaman ko na ang lahat ng ito, ang mga pagkukulang, ang mga pagkatalo, ang lahat ng paglimos ng pagmamahal, ngayon ay nahulog na sa isang tumpok ng mga sirang pangako. Ruben, I'm sorry. I never meant to hurt you. Humagulgol ako, but I couldn't deny what I felt. What I still feel for Andrew. Ngunit hindi ito sapat para magbago ang sitwasyon. Ang kanyang galit at sakit ay naramdaman ko sa bawat paghinga ko at hindi ko alam kung anong uri ng forgiveness ang magiging daan papunta sa pag-aayos. At habang ang aming relasyon ay unti-unting natutumba, napansin ko ang isang bagong kislap sa aking sarili. Sa harap ng lahat ng ito, sa lahat ng sakit at pagkatalo, ako ang may kapangyarihan. Ang kapangyarihang magdesisyon kung ano ang susunod na mangyayari sa buhay ko. Ang aking puso ay muling nagsalita. Si Andrew. Siya ang pinili ko. Ngunit may mga tanong akong hindi masagot, mga takot na hindi maiiwasan. Pwede ko bang yakapin ang hinaharap na iyon sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa? Pwede ko bang ituloy ang daan na puno ng pagkatalo, ng hindi pagkakaintindihan, at magpatuloy pa rin sa paghabol sa isang pagmamahal na may pagkasira? Ang mga sagot ay hindi ko pa alam. Ngunit isang bagay lang ang sigurado. Ang buhay ko, ang mga desisyon ko ay nakasalalay na ngayon sa aking mga kamay. Tumatak sa isip ko ang desisyon ko at alam kong wala nang balikan. Ito ang kasunod ng lahat ng mga nangyari, ng mga lihim na sumabog, ng mga pagkatalo at mga pagsubok na nagpatibay sa akin. Sa mga oras na ito, kailangan ko nang tanggapin ang mga konsekwensya ng bawat hakbang na ginawa ko. Ang mga gabi na puno ng init, ang mga yakap ni Andrew na nagbigay sa akin ng lakas at hinagpis, at ang mga matamis na salitang sinabi ni Ruben na kahit may pagkukulang, ay may mga alaala pa ring nais kong itago. Sa kabila ng lahat ng mga pasya at emosyon, kailangan kong tanggapin na ang bawat hakbang ay may katumbas na sakripisyo. Ang buhay na pinili ko ngayon ay may dalawang mukha, ang malupit na realidad at ang matamis na pangarap na muling magbago. Hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko para kay Andrew. Ang katawan ko, ang mga salitang lumabas sa aking bibig, ang mga haplos na nagbigay ng init sa aking kaluluwa ay nagbukas ng pinto ng isang bagong pagnanasa na hindi ko matatakasan. Subalit, ang buhay na pinili ko na magkasama si Ruben, kahit puno ng pagkukulang, ay isang buhay na naging bahagi ng aking pagkatao. Isang pamilya na hindi ko kayang tadhanaing mawala. Nandyan ang mga anak namin, ang mga pangarap ko para sa kanila, at ang mga pangako na hindi ko kayang kalimutan. Ngunit naroroon din si Andrew, ang bagong pagnanasa na nagbukas ng isang daan na hindi ko inaasahan. Si Andrew, na sa mga gabing tahimik, ay naging gabay ko sa isang mundong matagal ko nang iniwasan. Ngunit ngayon may mga alalahanin na ako. Pwede ko bang talikuran ang buhay na itinaguyod ko kasama si Ruben? At yakapin ang isang hinaharap na hindi ko alam kung may patutunguhan? Sa mga gabing magkasama kami ni Andrew, naramdaman ko ang init ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Ngunit ang mga tanong ng pangako kay Ruben ay bumangon at hindi ko kayang itago pa. Hindi ko kayang takasan ang mga mata ng aking pamilya. Ang bawat bahagi ng buhay ko ay may mga tanong na walang kasiguruhan. Ngayon, humarap ako sa kanila. Si Ruben, na nagsimula ng tanggapin ang pagkawala ng pagmamahal, at si Andrew, na sa kabila ng lahat ng pagdududa,
ay nagnanais ng pagmamahal na hindi ko kayang tugunan ng buo. Hindi ko alam kung anong klase ng pagmamahal ang magiging sagot sa lahat ng ito. Ngunit ako ang magpapasya sa landas na tatahakin ko. Tinanggap ko ang hirap ng mga desisyon ko. Alam ko na hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Kung si Ruben at ang buhay namin ay may mga pagluha, naroroon pa rin ang mga alaala ng pagmamahal na itinaguyod namin. Kung si Andrew ay magiging aking bagong landas, kasama ang mga pagnanasa, ay magbabayad ako ng buo para sa desisyon ko. Hindi ko kayang itago ang mga alalahanin na bumangon sa aking mga hakbang, ngunit ang tunay na lakas ko ay hindi sa pagtakas sa mga pagsubok, kundi sa pagtanggap sa lahat ng maaaring mangyari. Sa mga hakbang kong ito, umaasa akong ang huling hakbang ay magiging isang hakbang patungo sa kalayaan, kahit pa may kalakip na sakripisyo. Sa mga hakbang na ito, tinanggap ko ang lahat ng posibilidad, ang lahat ng kalungkutan at kasiyahan, ang lahat ng mga pinili kong mangyari. Alam ko na ang bawat hakbang ay may mga tanong na hindi ko kayang sagutin ngayon. Ngunit, may lakas akong tanggapin ang aking mga kahina. Ang mga araw ay dumaan at habang pinagmumuni-muni ko ang mga nangyari, napagtanto ko na hindi ko kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Hindi ko na kayang balikan ang lahat ng nangyari at kahit na puno ng mga tanong at pangarap ang aking puso, natutunan kong yakapin ang lahat ng iyon. Natutunan kong tanggapin ang aking sarili, ang mga kahinaan ko, ang mga kagustuhan ko, at ang mga pangarap na unti-unti kong binubuo. Ang mga gabing magkasama kami ni Andrew ay nagbigay ng init na matagal ko nang hinahanap, pero hindi ko na pwedeng takasan ng katotohanan na may mga bagay na hindi ko kayang balewalain. Sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman ko, hindi ko kayang iwanan ng lahat. Si Ruben, na sa kabila ng lahat ng pagkukulang, ay patuloy pa ring nagmamahal at nag-aalaga. Si Andrew, na nagbigay ng bagong sigla, ay may mga sugat sa nakaraan na kailangang harapin. Ang mga desisyon ko ay nagbukas ng mga pinto at sumira ng iba. Ngunit sa lahat ng iyon, natutunan kong hindi ko kailangan ng lahat ng kasagutan. Hindi ko kailangang maging perpekto o magtago sa aking mga kagustuhan. Natutunan kong bigyan ng puwang ang aking sariling kaligayahan at yakapin ang mga bagay na magbibigay sa akin ng kasiyahan, kahit pa hindi ito palaging umaayon sa plano o sa iba. Minsan, habang mag-isa, naiisip ko kung saan ba ako patungo. Ang buhay ay puno ng mga hakbang na hindi ko alam kung anong kalalabasan. Ngunit ngayon, natutunan kong hindi kailangan magmadali. Ang mga desisyon ko ay hindi ko na kayang itago at natutunan ko nang tanggapin ang mga kamalian at mga tagumpay ko. Ibinukas ko sa sarili ko ang posibilidad na anuman ang mangyari ay magiging okay ako. May mga pagkakataon ng kalungkutan, ngunit natutunan kong yakapin ang sarili ko sa lahat ng aspeto nito. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero natutunan ko nang tanggapin na hindi ko kailangang maghanap ng mga sagot sa labas. Bawat hakbang ko ay bahagi ng aking kwento, at kahit pa may mga pagdududa at takot, natutunan kong tanggapin ang lahat ng mga ito bilang bahagi ng aking pagiging buo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ni Andrew, ni Ruben, o kung paano magpapatuloy ang buhay ko. Ngunit ang alam ko, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Sa kabila ng lahat, umaasa ako na matutunan kong buhayin ang aking kaligayahan sa aking sariling paraan. Hindi ko kailangan ng mga pangako na hindi ko kayang panindigan. Ang tanging kailangan ko ay ang pagtanggap at pagmamahal na nagsisimula sa akin. At sa wakas, natutunan kong magtiwala sa sarili ko na kahit anuman ang mangyari, makakahanap ako ng kapayapaan at kaligayahan sa aking sariling paraan, sa aking sariling paglalakbay,
Ang mga hakbang ko ay unti-unting nagiging mas malinaw. At sa bawat pag-ikot ng oras, natutunan kong ipagdiwang ang mga hakbang na ginagawa ko. Kahit pa walang katiyakan, alam ko na may isang bagay na tiyak. Ang bawat hakbang ay isang paglalakbay patungo sa kalayaan at pagtanggap. At dito nagtatapos ang kwento ni Cecilia. Isang kwento ng pagmamahal, pagkatalo, at muling pagtukla sa sarili. Sa kabila ng mga pagkakamali at pagsubok, natutunan niyang yakapin ang kanyang sariling kaligayahan at pagnanasa. Hindi laging madali ang magdesisyon at minsan ang mga hakbang natin ay puno ng hindi tiyak na resulta. Ngunit sa bawat hakbang, may natutunan tayong aral at sa bawat pagsubok, may pagkakataon tayong baguhin ang ating buhay. Ang kwento ni Cecilia ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin na dumadaan sa mga pagsubok ng puso at ng buhay. Hindi laging makakamta ng lahat ng ating ninanais. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na ipinagkaloob natin sa ating sarili at sa iba. Maraming salamat sa pagsama sa aking paglalakbay sa kwentong ito. Huwag kalimutang magtiwala sa sarili at kahit saan man tayo patungo, ang mahalaga ay ang bawat hakbang na ginagawa natin ay may ibig sabihin. Hanggang sa muli, mga kaibigan.